Bago pa man hangaan ng maraming tao, ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay isa na nga sa unang nagpamalas ng galing sa larangan ng boxing ang siyang pag-uusapan natin ngayon. Yan ay walang iba kundi si Flash Elorde o ang tinaguriang the greatest Filipino fighter of all time. Si Elorde ay nakapagpamalas ng husay sa boxing ring noong kanyang kapanahunan. Siya ay hinangaan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nakilala nga ito dahil sa bigat at bilis ng kanyang mga kamao, dahilan upang tanghalin siya bilang World Boxing Champion sa iba't ibang division. At isa nga din siya sa naging inspirasyon ng mga hinahangaan natin ngayon ng mga boksingero. Pero bakit nga ba ito nagretiro sa boxing? At ano ang naging sakit ni Flash Elorde na maagang tumapo sa kanyang buhay? Ilan lamang yan sa magiging paksa natin sa video na ito, kaya tumutok na po kayo mga kaibigan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakipindot naman ang subscribe button at notification bell upang ma-update kita sa mga bago kong upload. Simulan na natin. Bago nga pasukin ni Flash Elorde ang boxing, ay namulat muna ito sa kahirapan. Siya ay nagmula sa bayan ng Bogo sa Cebu at bunso ito sa 15 magkakapatid. Sobrang ang hirap ang kanilang pamumuhay noong mga panahon na yon. At dahil nga sa marami silang magkakapatid, ay nahirapan ang kanilang mga magulang na silang lahat ay mabigyan ng magandang edukasyon. Si Gabriel Elorde, o mas kilala nga natin sa tawag bilang si Flash Elorde, ay pinanganak noong March 25, taong 1935. Grade 3 nga lang ang inabot nang noon ay bata pang si Elorde dahil tumatak kasi sa kanyang isipan na kailangan niyang lumaban sa buhay upang siya ay mabuhay. Maaga itong natutong magbanat ng buto para na din makatulong sa kanilang pamilya. Wala nga siyang pinipiling trabaho dahil pinasok nito kahit tagahugas ng pinggan, tagalinis ng sapatos at nagtitinda rin sa mga lansangan sa kanilang lugar. Sa kalaunay nagtrabaho naman si Elorde bilang helper sa mga construction site. Ngunit madalas naman itong napapaaway sa mga kapwa niya trabahador na tila naging daan pa upang siya ay madiskubre sa larangan ng boxing. Marami kasi ang nakakapansin sa mga galaw nitong si Elorde na para bang bihasang-bihasa na sa pakikipagsuntukan, gayong wala naman itong karanasan sa totoong laban sa ring. At isang araw nga habang nakikipagbasag ulo itong si Elorde ay napanood siya ng isang professional boxer na si Lucio Laborte. Kaagad nga nitong hinimok ang batang si Elorde na pasukin ang mundo ng boxing. Kaya sa kalaunay tinuruan siya nito kung paano makipaglaban. Hindi naman nagtagal ay nakahiligan nga ito ni Elorde at nagsimula na siyang mangarap na balang araw ay magtatagumpay siya sa pinasok na propesyon. At sa edad na 16 anyos, noong July 16, 1951, ay naganap ang kanyang unang laban kay Kid Gonzaga na idinaos sa kanilang lugar sa Cebu. Panalo si Elorde via knockout na inabot lamang ng 4th round at magmula nga noon ay tumatak na ang kanyang pangalan sa mundo ng boxing. Hindi nga nagtagal sa loob lamang ng 1 taon ay nakuha na kaagad ni Gabriel Elorde ang National Bantamweight title dahil sa kanyang siyam na sunod-sunod na pagkapanalo. Dito na nga nakitaan si Elorde na malaking potensyal na makakapaglaro at makakapag-uwi ng karangalan sa bansa pagka lumaban ito sa world title match. Katulad ng iniidolo ng marami si Manny Pacquiao, ay pareho din ito si Elorde na isa ring southpaw. Nakilala nga ito sa napakalakas na suntok at malalakas na body blow sa kanyang mga nakakalaban, kaya naman binansagan si Gabriel bilang si Flash Elorde. Ang kanyang naging unang 14 na laban ay nakakuha kaagad ito ng pagkapanalo, pero nagkaroon din siya ng 2 talo at 1 draw. Sa mga panahon naman na ito ay 2 boksingero na ang naagawan niya ng titulo. Ang una nga ay ang Philippine Bantamweight at ang isa ay ang Asian Bantamweight Japanese Champion na si Hiroshi Hiroguchi na ginanap noong October taong 1952 sa Japan. At habang nasa Tokyo itong si Flash Elorde noong mga panahon na yon, ay 2 ang kanyang nakuhang pagkapanalo. Ang una nga ay si Hiroguchi at ang pangalawa naman ay ang anak na babae ng kanyang promoter. Yan ay nung matapos niyang mabihag ang puso nito. At sa kalaunay nagpakasal silang 2. Nagkaroon sila ng mga anak na sumunod rin sa kanilang propesyon. Dahil ang mga ito ay naging promoter at naging manager din.
Hanggang sa nagkaroon pa nga sila ng sariling branding na mga kagamitan at damit na may tatak na pangalang Elorde. Nagpatuloy naman ang pamamayagpag ni Flash Elorde sa boxing hanggang sa pagbabalik nito sa Maynila. Nakuha na nga rin nito ang Philippine Lightweight title mula kay Tommy Romulo. Naganap naman ang makasaysayang laban niya sa bansa noong 1955 na kung saan ay tinalo niya ang all-time great world featherweight champion ng Amerika na si Sandy Sandler. Hindi man naging titulado ang laban, ay pinagbunyi pa rin ng mga Pilipino ang kanyang pagkapanalo. At para nga kay Flash Elorde, ay isa itong napakalaking karangalan. Pero dahil sa natikmang pagkatalo at kahihiyan ni Sandler, ay naghamon ito ng rematch kay Elorde. Ngunit sa pagkakataong ito ay itatayanan niya ang kanyang featherweight title na gaganapin sa US. Pero ang nakakatakot na katotohanan ng mga panahon na yon ay kilala si Sandy Sandler sa kanyang fighting style bilang dirty fighter. Kaya sa kanilang paghaharap sa kanilang laban sa ring ay marami ang natatanggap ni Flash Elorde ng mga headbutt mula kay Sandler at patuloy din ang ginagawa nitong pagyakap habang sumusuntok. Pero habang ginagawa niya ito ay marami ang nagagalit at binubunga siya ng mga manonood. Sa kalagitnaan ng kanilang laban ay inireklamo naman si Sandler ng kampo ni Elorde dahil sa kanyang ginagawa. Pero hindi naman sila pinakinggan ng referee at sinabi nga nito sa kanila na ganun talagang lumaro itong si Sandler at kontento na siya sa ganun. At sa pagpapatuloy ng laban at pandaraya ni Sandy Sandler, sa ikapitong round ay nagkaroon ng sugat sa may kaliwang mata itong si Flash Elorde hanggang sa umabot ng ika-10 at ika-13 round ay tuluyan nang ipinatigil ang laban na kung saan ay lamang ng kaunting punto sa scorecard itong si Sandy Sandler at nanatiling hawak niya ang featherweight title. Pero kahit na natalo itong si Flash Elorde ay nakakuha naman siya ng respeto sa marami dahil sa ipinakita nitong maayos na laro. Siya ay labis na hinangaan sa taglay nitong bilis sa pakikipaglaban at parang mas lumalabas pa na siya ang panalo dahil naging matunog ang kanyang pangalan at naging usap-usapan sa Amerika noong mga panahon na yon. Matapos nga rin ang pagkatalo ni Elorde ay mas naging mahusay pa ito noong siya ay magbalik sa boxing ring dahil nagkasunod-sunod ang kanyang pagkapanalo sa kanyang mga naging laban sa buong mundo tulad ng laban nito sa Japan, Amerika, Bangkok, Thailand, sa Hawaii, Venezuela at maging dito sa ating bansa. Dito na nga niya nakuha ang mga titulo tulad ng World Lightweight at 2 times OPVF title. At dahil dito ay labis na rin ang naging kasikatan ni Flash Elorde. Hindi nga malilimutan ang kanyang naging laban noong 1960 na ginanap noon sa katatayo pa lamang na Araneta Coliseum. Nung inanunsyo nga ang laban nila ni Harold Gomez ay hindi na magkamayaw ang mga tao na gustong makapanood. Ito nga yung laban nila na 15-round epic fight na kung saan ay aagawin ni Flash Elorde ang WBC Junior Lightweight title ni Gomez. At nung araw ng kanilang match ay nagkaroon ng riot sa labas ng Coliseum dahil nagkaubusan na ng tiket at tinatayang 50,000 tagahanga ang nagsisiksikan sa labas na nagnanais na makapasok upang mapanood ang kanilang iniidolo. Pagkatapos nga ng unang round ay hawak na ni Flash Elorde ang mga sumunod na laban. Dahil dito ay malakas talaga ang mga sigawan ng mga Pilipinong manonood dahil saksi sila sa tuwing makakasolid ng suntok at napapabagsak nitong si Elorde ang kanyang kalaban. Sa ikalawang round nga ay napabagsak nga nito ng 2 beses si Gomez at maswerte pang na-save by the bell. At sa kanyang pagbangon ay hirap lang ang kanyang inaabot dahil sa bigat at bilis ng kamao ni Flash Elorde. Napabagsak nga niya ang kalaban na si Gomez sa ikatlo, sa ika-4 at ika-5 round hanggang hindi na ito nakatayo pa. Nung idiniklara ng referee ang pagkapanalo ni Flash Elorde via technical knockout ay sobrang nagbunyi ang buong bansa. Lumuluha ngang tinitignan ni Elorde ang kanyang mga kababayan sa loob ng Coliseum habang ang mga ito ay nagsisigawan dahil sa sobrang tuwa. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay hindi pa nakontento sa bugbog na natamo itong si Harold Gomez dahil humingi pa ito ng rematch upang bawiin kay Flash Elorde ang kanyang titulo. At sa pangalawang beses ng kanilang paghaharap
sa unang round pa lang, 1 minuto at 20 segundo ang lumipas, ay knockout na naman itong si Gomez at hindi na nakatayo pa. Ang nakuhang malaking tagumpay ni Flash Ilorde bilang world champion ay ang naging tulay na rin upang magbukas ang panibagong karera niya sa buhay. Nagsimula ito noong 1961 nang isa pelikula ang kanyang buhay, pero ang gusto ng direktor ay siya mismo ang gaganap. Pero tumanggi itong si Ilorde dahil nga siya ay sobrang mahiyain at wala pang karanasan sa pag-arte. Sabi pa nga nito ay mas madali pang talunin ang mga malalakas na boxer sa buong mundo kaysa ang humarap sa kamera. Pero dahil sa panghihikayat ay pumayag na rin itong gumanap sa kanyang pelikula. Lumabas nga ang husay nito sa pagganap at pumatok sa takilya ang kanyang pelikula, kaya naman nasundan pa ito ng iba pang mga palabas. Nadepensahan naman ni Flash Ilorde ang kanyang world boxing title na umabot sa 7 taon, na siyang pinakamahabang pagdepensa sa titulo ng pagbaboxing noong mga panahon na yon. Si Flash Ilorde ay nakilala sa kanyang pagkatao bilang mapagkumbaba o walang yabang na itinatago sa katawan, ni hindi nga daw lumaki ang ulo nito kahit na napakalayo na ng kanyang narating. Hindi mo nga rin daw makikita rito ang pagiging world champion dahil napakasimple nitong manamit at taglay pa rin ang kanyang pagiging tahimik at mahiyain, pero para namang leon pagka humaharap sa kanyang mga nagiging laban. Itinuturing din si Ilorde na greatest athletes at isang pilantropo. Dahil nga sa dinanas niyang kahirapan noon sa buhay, ay tumutulong siya sa mga mahihirap. Sa katunayan nga, ang ilang bahagi ng kanyang mga kinikita sa boxing ay pinagpapatayo nito ng mga pampublikong paaralan. Nagpagawa rin siya ng mga simbahan at mga bahay ampunan na kung saan ay kumakalinga sa mga batang kapuspalad. Nagpatayo rin ito ng sports complex na naglalayong tulungan ang mga kabataang nais matuto ng boxing. Ngunit nung maagaw ang kanyang titulo bilang world champion, ay natapos na rin ang kanyang prime sa boxing at unti-unti na ring lumamlam ang kanyang karera dahil na rin sa nagkakaedad na ito. Noong 1971 ay tuluyan na nga itong nagretiro, pero kahit na ganon si Flash Ilorde pa rin ang itinuturing na super featherweight champion of all time sa kasaysayan ng WBC. Ilan pa nga sa kanyang mga nasungkit na titulo ay ang super featherweight champion of the world, WBA o PBF at iba pang mga titulo. Sa pagreretiro ni Flash Ilorde ay in-enjoy niya ang buhay kasama ang kanyang buong pamilya. Sumikat pa nga itong si Ilorde sa kanyang ginawang patalastas sa TV na San Miguel Beer. Taong 1983 naman ay nang magpatayo siya ng Ilorde Sports Center sa Parañaque. Nadagdagan pa nga ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Taong 1984 ay nang malulong si Flash Ilorde sa labis na paninigarilyo na marahil ay naging sanhi kaya siya na-diagnose na mayroong sakit sa baga. 7 buwan niyang nakipaglaban itong si Ilorde, pero sa pagkakataong ito ay hindi sa boxing ring kundi sa kanyang sakit na lung cancer. At noong January 2, 1985 ay tuluyan na siyang binawian ng buhay sa edad lamang na 49. Si Gabriel Flash Ilorde ay naisama sa Boxing Hall of Fame noong 1988 at nasundan pa ito ng International Boxing Hall of Fame noong 1993. Maaga mang binawi ng may kapal ang buhay ng iniidolo ng marami noon na si Flash Ilorde ay nakapag-iwan naman ito ng napakagandang alaala at malaking karangalan para sa ating bansa na hindi na mabubura magpakailanman at magsisilbi siyang inspirasyon sa marami. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan ko. Marami pong salamat at God bless sa ating lahat.